Inihabol ang laban nila Fabiano Caruana at Alireza Firusia. Round number 4 pa lang nang simulang ma-injury po si Firusia at hindi na nakapaglaro. Kaya pala ako nagtaka bakit bakante yung isang board sa kanilang live feed. Hindi gumagalaw ang board nila Firusia at Caruana. Yung palang mga panahon na yon, round number 4 ay na-injury na po si Firusia sa kanyang ankle. At may special room, kagaya ni Sindarov, pinuntahan siya para makipaglaro na uwi sa tabla. Kay Caruana kaya, nakasurvive kaya siya o iniinda niya pa rin ang kanyang mabigat na kalagayang nakahiga po sa kama habang nakikipaglaro. Mahirap yun ha, matinding partida yun. Pero bago natin i-analyze ang kanilang matinding naging bakbakan, iwanan ko muna kayo ng puzzle. Hatid sa atin ng Internet Chess Club application, it's why to play and mate in 2 moves. Sa loob po ng 2 tira, wala palang magagawa ang black dito kundi mahulog sa pagkamate. Sige po, yung mga makikita yung solution, lapag nyo sa comment section below mga kamatyas. Sa mga wala pang Internet Chess Club application, downloadable po ito sa Play Store at App Store. Free lang ito, free lang ang paggawa ng account. Kaya subukan nyo na po mga kamatyas, napakagandang pang training nito. Okay, white dito si Fabi ang ginawa, nag Knight F3. Nakiramdam muna, pakiramdam opening yan nag D5 pero napanood ko po sa video, ang bilis lang ginawa ni Firusia. D5 gagad, mukhang preparado Nag C4, challenge naman ng English opening setup pero nag C6 lang. Pa-Slav defense. Kasi po sa English proper, pwedeng mag D4, kain o kaya Knight F6. Pero dito nag C6, pa-Slav ang gusto ni Firusia. Pinasok na ni Caruana ang proper Slav defense pero nag E3 siya. May iniwasan siya na main line. Ano po yung main line na binabanggit ko? Knight C3, ito po yung main line para po sa inyong kaalaman. Bishop F5, yan ang main line ng Slav. Ayan, diniscuss ko po ito sa aking summer online clinic sa advanced level. Ayan, kung gusto nyo pong humabol ha, ang link nasa description below. Dinidiscuss ko po yung mga ganyang opening. Nag E3, para pag kumapture sa C4, preparado na po. Yung bishop ay nakahanda na, nakadepensa na sa C4. Anti-Slav yan. Pero tinuloy pa rin ni Firusia ang kanyang formang Slav defense. Bishop F5, nag-Knight C3 develop at nag-E6. Ayan, gusto ni Firusia, mailabas niya muna ang bishop, tapos yung pawn at mailabas niya mamaya yung dark square bishop para walang naiipit na developments. Nag-Knight H4. Hinanting kagad ni Fabi ang bishop na yan. Umatras, kinain kagad. Ayan, kasi yun po yung powerful Slav bishop Pag naman ni reverse, pag sa white naman yan yung tinatawag na London bishop. Pag binaliktad kasi ang London, nagiging Slav bishop Nagiging Slav. Ang galing Balik tayo, nag-bishop D2. Ayan. Bakit kaya nag-bishop D2? Sa akin kasi ang tinitira ko dito, bishop D3, bishop E2, o H3. Pero bishop D2, nanibago ko dito mga kamatyas. Nag-bishop E7. Siguro itong bishop D2 para anti-bishop B4. Kasi parang wala nang ganang mag-bishop B4 pag naka-bishop D2 na Kaya nag-bishop E7 na lang si Firusia. At nag-queen B3. Ayun, inatake naman yung B7. Nag-queen C8, sinimplihan lang po ng depensa. Dito mga kamatyas, kung kayo po ang black, kaunting strategic concept lang. Kasi dito maaring gawin ay B6. Na sa paraang, oo nga, nakahang kasi yung B7. Pag tulak ng B6, depensado nga. Pero ito po ay magbubunsod or magke-create ng kahinaan sa queen side, especially sa light squares. Tatamaan po yan sa middle game. Mararamdaman yan. Halimbawa, rook C1, ayun may target na kagad sa C6 mamaya. Mape-pressure yan. Long term, mararamdaman po ang tama sa middle game. Kaya sa kanila hanggat maaari, pinapanatili pong solid ang pawn structure, walang butas sa mga squares, at nag-queen C8 na lang para depensahan. At nag-castling queen side. Yan naman po ang inilabas dito ni Fabi na new move. Novelty mga kamatyas, bago. Hindi ko alam kung ito'y home preparation ni Fabi na o ito'y on the spot na inisip. Kasi po ang mga old lines dito na na-try na, may tumira ng rook C1, bishop E2, bishop D3, may tumira ng F3. Yan po ang mga tumira na o naitira na. Pero itong castling queen side, bago ni Fabi, kinapture ang C4,
Bishop takes C4 at nag B5. Ayun. Parang ganyan ang pinasok. Ayun. Kasi naisip ni Caruana, ni Ferrugia na okay, dyan nag-castling. So kailangan bombahin. Dyan na ang atake. Masagwa kasi yung ganitong forma mga kamatsas kung ang castling ng white nasa king side. Lalabas baka mabutas lang yan eh. Mawik-wik lang yan eh. Pero dahil ang king ay nandyan na sa queen side, parang medyo tugma, no? Bagay ang pawn storming na gagawing atake. Nag-king B1. No? Normally, sa castling queen side po, nag-king B1 talaga para makaiwas mamaya sa bomba ng C-file. At the same time, itong tore po ay mailagay din sa C-file at maipang pressure din, maipang atake din po. Nag-knight A6, develop, rook C1, ayan na nga, ayan na. Threatening, knight takes B5. Imagine mga kamatsas, no? May ganong simple tactics na knight takes B5, di makakain, may pin, at nag-A4. Tinuloy pa rin ni Ferrugia ang kanyang pangi-istorbong atake, umiwas na queen D1, at nag-A3. Ayun, tinuloy-tuloy. Obligado naman, kailangang i-B3 pagka ganito mga kamatsas, no? Halimbawa, kayo white, maka-encounter kayo na yung pawn ng kalaban nyo makarating dyan sa third rank. Kailangan i-push yan. Kasi kung kakainin, ay nako, kawawa ang king. Kaya kailangan yung isaalang-alang lagi ang king safety. Lalo na kung ang inaatake sa inyo ay shield ng king. At nag-queen D7, umiwas na rin po sa C-file. Kasi ayun nga yung threat na paparating, knight takes B5. At nag-F4. Ayun, bakit kaya nag-F4? Siguro bago mag-bishop F3. Ayan, para makasecure na wag maka-E5 mamaya. Medyo malalim to. Siguro prevention din para hindi maka-G5. Okay, tingnan natin ang plano ni Fabi. Nag-rook B8. Ayun, pumorma ng rook B8. Mamaya magsi-C5 yan pagka ganyan. Para yung B5 ay talagang suportado. Nag-G4. Talaga, kumounter pawn storming naman sa king side. Oh. Yun nga lang, kapansin-pansin na yung king dito ni Ferrugia ay ang tagal mag-castling. Nag-C5. Okay, talagang walang takot ha. Talagang binasag na. At nag-G5 in-atake, kumounter si Fabi. Knight H5. Ayan. Diyan po sumablay si Ferrugia. Dapat daw po ang tira ay Knight D5 mga kamatsas. Knight D5. Ayun. Sa gitna ang punta. Centralized. Pero sa gilid pumunta, medyo parang masasabing parang baldado yung knight dyan sa gilid. No, anong gagawin ng knight dyan? Wala namang G3, walang F4. Parang yung knight na ipit sa gilid. Himbis na magamit sa gitna. Yun ang logic ng computer doon. Bakit kailangan sa gitna? Mas may gamit. Nag-bishop E1. Ayun. Dito naman, ang accurate move na na-miss ni Fabi, ayun, kainin lang pala yung pawn C5. Na kapag nag-knight takes C5, saka palang magbi-bishop E1. Hamon ng queen to queen. Halimbawa, sige nga, kainin na. Kain. Ay, mapapasubo yun. No? Push natin, B4, may knight B5. Na dito, pormahan pa lang mga kamatsas, kitang lamang ang puti eh. Tapos may kain pa sa B4 na paparating. Kaya ang evaluation bar ay nagsasabi ng malaking kalamangan na po sa white, decisive advantage na yan. Balik tayo. Nag-bishop E1 dito at nag-C4. Ayun. Dahil hindi nga po kinain, natumbukan ni Ferrugia ang napakagandang attacking basag C4. Nag-king A1, napilitan dito si Fabi na talagang lumayo sa nagbabadyang malakas na B-file attack ni Ferrugia. Dito po kasi mga kamatsas, kung kakainin ito, tingnan nyo po gaano ka mapanganib yan. King A1 and then Queen B7. So threatening matsas. Salubungin natin ang tore. Ayun. Okay. Threatening matsas or libre ang tore. Ang tore may depensa. Ganun po yun mga kamatsas. Kaya kailangan alisto all the time tayong palagi. Kaya nag-King A1 si Fabi. Nag-castling na. Knight E4. Okay, Knight E4. Saan pupunta yung knight? Maaring pwersahin, Knight G3, no? Pupwersahin yung knight. Pag kinain, magkakaroon ng malakas na H-file attack. Ang white, kinapture na ni Ferrugia at kinapture ng pawn. Ayan. Bakit po nang pinang-capture? Kung ako, parang gusto ko ng queen. Queen ang pinakakain ko sa ganyan. Pero kung pawn, okay. At least may umbrella, no? Dito, papabor pa sa black kung tanggalin ang pawn eh. Imagine niyo tanggalin niyo pawn. Iisod ko muna. Pabor yan sa black, no? Kaso may pawn eh. Di ba? May takip eh. So, yan ay umbrella kung tawagin. Payong ng white king. Makakatulong sa king yan para matakpan pa ang mga strong attack sa A-file.
Nag-rook FC8 at nag-bishop C3. Hindi maka-B4 no kasi may bitin dun sa knight, may libre. Okay, nag-rook C7. Ito na yung mga binibiling pa islog-islog. Ito na, oh. Patong. Talagang di naiiwasan yung islog eh. Pinapakain na ni Firouzja yung tutusin, no? Pero ayaw ni Fabi. Teka muna mga kamatyas, no? Atrasan muna natin. Pag kinain yung knight, kain at talagang kainin uli yan, may queen D5. Ayun, mapapasubo. Mapapasubo. Na yung knight ang dumidepensa dito. Pagkapatong ng tore, no? Oo nga, pangit nga. Tas bitin pa yon. Pag naman nag-knight dito, kakainin na. Ayan na nga po. Tapos may kain doon pag angat ng tore. Yan. So, yan po yung mga dapat ingatan na mga sense of danger na kailangan ahead maramdaman natin mga kamatsas. O, balik tayo. Nag-queen to D3. Queen D3. Nag-queen D5. Threat ang pawn sa B3. Bishop D2. Simpleng depensa. At nag-rook C8 na. Ganda ng position ni Firouzja, no? Ang pangit lang talaga sa position niya itong knight. Parang nagpa one piece down siya in effect eh. Walang gamit eh, oh. Baldado sa gilid. Nag-bishop F3. Okay, simple threat. Knight F6. Check. Queenless si Firouzja. Napaiwas. Ayun. At ang iwas ay mali. Dapat daw po, ayun, Mikhail Tal mindset. Knight B4. Yan pala good move, no? Threat muna yung queen. Pag kinain ito, may rook A takes C1. Takes, king A2, tapos may bishop takes B4. Yan ang mga binibiling tiers. Na kapag nag-knight F6, kakainin lang ng knight. Pag kinain ng queen, kakainin lang ng knight din. At tingnan nyo po, lamang nga ng queen ang puti, pero may threatening. Knight C3, very dangerous, sugswang. Ibibigay din ng queen, give up kasi otherwise kasi walang pupuntahan, ano. Talo ang puti, oh. Daming pyesa ng black. Okay, balik tayo mga kamatsas. Oo nga, no, hindi napansin ni Firouzja yung knight B4, ang ganda nun. Pero dahil na pressure, tao lang, may nerve. Oh, nasa kama, medyo hirap ang pwesto. Nagiging sanhi tuloy ng pagka-bad move, no? Pwedeng i-consider eh. Queen D7. Kumbaga may iniinde, may injury, no? May pwedeng masabi eh. Wala eh, sakitan pa ako eh. Pwedeng may ganun eh. O, Queen D7 atras lang. Ayun, at dito natumbukan ni Fabi ang great realization. Palit-palit na mga kamatsas. Palit-palit. Inaatake kasi siya, binobomba kasi siya eh. So ganun po ang technique, no? Pagka kayo ang inaatake, simplify the position. Exchange pieces. Pag kayo po ang umaatake, avoid simplifications. Iwas kayo sa mga exchange para yung apoy, yung pressure, lumalagablab pag kayo ang nasa attacking side. Pinagkakain ni Firouzja. At dito nakahinga si Fabi, no? Ay, nakahinga siya rito kasi iba yung forma ng tore doon eh. Masama eh, no? Kaya nag-knight B4, inatake ang queen at nag-queen dito muna, ilag. Nag-queen A7. Okay, suporta lang sa pawn. Nag-knight C3, threat sa pawn B5. Nag-queen A6 at nag-bishop E2. Okay, threat yung pawn sa B5, mukhang babagsak na. Isang napakalaking factor dito, positional defect, ay yung knight H5. Tingnan nyo po, isang tira lang na naipit. Parang wala. Hindi maka-join, no? Nagpapapicture lang po sa gilid yung knight. Walang purpose. Patay na patay talaga yung knight. Dapat dito talaga yan, eh. Grabe, no? Isang tira lang, oh. Parang lumalabas. Tingnan nyo po. Kumbaga sa basketball, eh, oh. 4-3. Lugi. Lugi. 4-3. Papasok talaga isa nun. Lulusot at lulusot ang isa nun. Oh, wala yung isa eh. Baldado ron sa gilid. Binangko. Nakabangko. Kumbaga sa basketball, nakaupo lang sa bench. Bangko. Naku po, kawawa yung Yokabab. May bangko. O yan, nag-queen. A8. Ayun, susundot na mga sundot-sundot, sundotatious. At kinapture lang po ang pawn sa B5. Queen A1. Ayan, baka mamaya may something na magawa para yung knight ay may magagawa pa rin ba? Wala eh. As long as ma-maintain yung pawn dyan, walang knight G3. At nag-bishop C4. Ayan, bishop C4 with the idea to play D5. Be-break na dito. Be-break na, oh. At nag-king H7. So, umilag na rin po sa sapul ng diagonal. Delikading yan.
Nag-knight B1. Okay. Gusto munang trabahuin dito ni Fabi na mawala muna yung pawn sa A3. Trabahuin muna ito. Kala ko magdi-D5 na eh. Knight C6. Okay, so hindi pa rin pwedeng kainin dahil may pin pa rin po yan sa king. Di pwedeng kainin ng kainin yan. At nag-bishop to B5. Ayun. Kumabuse din po si Fabi. At time check tayo, 4 minutes and 34 seconds. Medyo malayo oras, ano? Gumamit at gumugol talaga ng oras dito si Ferruccia. Baka lalong ramdam niya dito yung pananakit ng paa niya. Oo. O kasi noon ako pagka may sipon ako, may nako, kapag kahirap ako sa posisyon, sipon lang yun ha, parang nako-convert sa trangkaso eh. Ganun po yun mga kamatsas, tumataas kasi yung pressure, yung stress. Kaya sipon lang, simpleng sipon, para kang may trangkaso na pagkatapos ng laban. So yan ang chess eh, talagang kakain talaga ng resistensya eh. Balik tayo, pero dapat daw ang good move is knight c3. Pinababalik. Naku po, mahirap nang gawin yan. Diyan na nga galing yan eh. Pinababalik. King A2, second option is King A2. Third is Bishop E2. Yan po ang mga choices ng Stockfish. Pero nag-Bishop B5 si Fabi. Knight D8. Talagang grabe. Nagpipipila yung knight. Grabe. Dapat daw ang tira. Bishop B4, tusok. Kulang sa tapang, Kulang sa, kumbaga sa manok na Texas daw eh. Para tumapang, hinihimas yun. Tapos ano bang pinapagawa? Pinapatuka yung ganito. Pinapatuka sa kapwa manok para uminit ang ulo. Pagdating sa laban, tumapang. Ayan, di ba? Oo, kasi naalala ko yung mga tito ko eh. Pinapatuka muna yung ulo eh, para magalit. Bishop B4 ang tusok, mga kamatsas. So, balik tayo. Wala eh, Nagtatatakbo eh. Knight D8, takbo. Nag-King A2. Okay, ayun na. Lilingkisin na yung pawn sa A7. Nag-Queen B7, tiniret po ang Bishop. At nag-Queen E2. Ayan, islog-islog. Depensa muna. Nag-F6. Ayan, sa inis ni Ferruccia. Yung knight niya, baldado. Talagang gusto na niyang alis ka dyan. Gusto nang punitin. Nag-Bishop D3. Ito na naman si Fabi. May eksena na naman. Threatening. Queen takes knight. Imagine, hindi po makakabawi dahil nakapin. Naobliga na naman si Ferruccia mag-F5. Yun na nga lang ang way niya para yung makapagpasabog. Wala na. Yung knight, wala na namang chance. Grabe, no? Nakakulong. Grabe naman pagkabilanggo yan. Ilang taong kayang bilanggo yan. Nag-Queen A7. Okay, pin. At nag-Queen C2. Para ito namang knight di makabalik. Ayan. So ito po yung mga klase ng strategic technique na dito, wala namang atake. So kung positional, dapat may purpose. Dapat talagang matining ang tira. Kumbaga, Queen C2 ang nakita dito ni Fabi. Preventing the activation of the knight. Grabe, parang attorney yung term na yun. Queen C2. At nag-E5. Ayun, wala na. Talagang bumalagbag na talaga. Sa inis ni Ferruccia, balagbag no, bahala na. Si Batman, sabi ng mga veteranong player natin, bahala na si Batman. Kinain lang. Ayun, para may bawi doon. Kasi kung dipon po ang pangkakain, may Queen takes E3. May mas mainam-inam naman na ito lang ang pingas kumpara sa yung Queen ay makapasok. At nag-Queen C8. So, hindi pwedeng capturein ito dahil may bitin pa sa knight. Knight F7. At ayun, pinush na nga yung E6. Grabe, no? Binalian ng boto ni Fabi yung mga pyesa ni Ferruccia. Knight H6 at nag-Queen D7. Ayun, sabay hamon ng Queen to Queen. Gulang talaga eh. No? Sabay hamon eh. No? Hamon, obligadong umayaw. Wala, sabi nga ng mga commentator na English, can't afford to exchange pieces. Sabi nga ganun eh. Sino man salta nun? Si Marus Ashley yata eh. You can't afford, man. Gumaganon eh. Can't afford to exchange at nag-E7 tapos mag-E8 queen na mga kamatsas. Ayun na, magdadalawang reyna na. Yun, naku, grabe, nakalaya. Nakalaya yung knight. Mula sa 10 taong pagkakulong, nakalaya na. Ayun, tiniret ang queen at prevention din po sa pa-promote na pawn. Nag-Queen D6, yun lang para takpan yung kain doon. At nag-Queen A8. Hindi talaga pwede makipag-exchange. Naintindihan natin si Ferruccia. Pag kinain-kain, eto na naman yung gagapang na paspon. Wala na eh.
Queen A8 para makagulo-gulo check. Ayan, yan ang mga chansay, mga gulo-gulo, mga sundot-sundot. Pero nag-Queen G3. Wala nang kontrolado na yung G8 pasok. Mayroon pang threat. Nag-Knight H G4. At wala na, in-H3 lang. Eh. Pag umalis yung Knight, kain yun. Wala na. Puro balagbagan nangyari kay Perusia ng malaon. Nag-Knight H5. Okay, tineret muna yung Queen. Sinimplihan lang eh, Queen G1. Kinain ng Bishop, Queen E1. Wale na eh. Pag umalis ang Knight, kain po yung Bishop. Nag-Knight F4, kumounter sa Bishop. Grabe oh. Last minute ano. Last minute andyan yung mga kalikot. Kaya kailangan pagka ganyan, alisto pa rin. Dapat tutok ka pa rin. Baka mamaya, nakaw, ma-victimize ka. Yung mga ganyan, mga swindle, no? Yan ang kailangan ingatan. HG4, yan ang malinis, no? Chumek muna. At ayun, huling bitaw dito mga kamatsas ni Fabi, napakaganda. Sige nga po, ano kaya yung huling bitaw na yun? Medyo magulo dating pero yun ang accurate eh. May challenge yung huling bitaw oh. Sige po, pakiguess nyo mga kamatsas, sa ilang sandali lang ay tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabing huling bitaw yun. Night dito. Nakita nyo to? Sa mga nakakita, ang pogi nyo. Kung babae, maganda yan. Ayan night dito. Papogi lang, paganda lang yung night cute Resign. Bakit po nag-resign? Yan, kasi ng mga common na tanong ng mga kamatsas natin eh. Pag kinain kasi yung Bishop, may Queen takes Bishop. Malinis Nahinto yung unos, may threat sa Knight, may pa-Queen pa. Dalawa na ang magiging Reyna. Okay? At kung ang gawin naman ito naman ang pitasin. Ito naman po mangyayari, may Queen H4 check. Siyempre kung bababa, E8 Queen, matchas. Obligadong iharang yung Knight, saka magku-Queen. Yan ang mga binibiling tears. Yan ang mga binibiling tears of joy, mga kamatchas. Na tipong makaka-check! Check! Kuha ang Queen! Kaso, kahit na ano bang dapat gawin dito? Ito lang pala. Dito lang. Oo nga, Bishop dito lang. Ipakuha pala ng buo, wala, tubo pa rin. Ang laki pa rin ng tubo, no? Grabe, Wala isang pyesa, tapos may mga pawns pa, under attack pa yung Black King. Higit pa sa tubong lugaw ang natamo ng white dito. Lalim ng Tagalog, no? Natamo. Pag Queen naman ang ginawa, pinangkain, thank you very much. Thank you very much. Kain, thank you very much. Wala na po yan. Wala nang Queen yung Black. Okay, so yan po, no? Ano sa palagay nyo? Naepektuhan ba dito si Perusia sa kanyang injury talaga? O talagang, yun ang naging epekto kung bakit nagtatatakbo yung pyesa, nagbababaldado, nagpapapasib, gumigilid yung Knight na parang 10 taon na kulong yung isang Knight, Nakalaya nga, pero wala na rin, malala na rin na sitwasyon Nakalaya nga, pero wala na rin Ano po sa palagay nyo mga kamatsas ang inyong assessment dito? Factor ba ang injury o talagang mabibigat lang talaga yung binitawang tira ni Karuaning? Ayan. Sige po mga kamatsas comment down below. Muli po update ko kayo sa standing. Ito po, mamaya ang resume kasi kahapon kasi ay rest day nila mga kamatsas. Ito po ang resume. Ito ang resume. Ito ang standing nila. Ayan, nangunguna pa rin si Vincent Keimer, ang pambato ng Germany. Fabiano Caruana umangat ng 3. Kasi nagkulang yung points niya kasi binakante muna nung na-injury si Perusia, in-stop muna yung laban na yun. Kumbaga waiting. Buti pumayag si Caruana, Sa iba-iba yun. Ayoko pumayag, default na yan. Pero mabait si Caruana kasi alam niya na-injury. Napakiusapan siguro ng arbiter, schedule na lang natin, schedule na lang natin laban, sige, pumayag si Fabi. Ayun, ini-schedule po sa rest day nila. Kaya si Fabi parang walang rest day, Lugi. Pero hindi na lugi sa kanya, panalo siya. Panalo Anis Giri, Tres, Van Forest hanggang kay Pragnananda at si Wesley ay umusod. Mula sa pang-5 naging pang-6. Naku, West naman, mapisa naman ang score natin, puro tabla 5 laro, puro tabla Sana sa round number 6 mga kamatsas, expected po natin makakalaban ni Wesley. Naku po, ang kryptonite niya. Si MBL na naman.
Oo, sana magaya niya yung laro ni yung tumalo dito, si Kamer, no? Sana magaya niya laro ni Kamer kung paano niya pinisak si MBL. Oh. Tama ba? Siya ba yung natalo kay MBL? Kay nga. Siya ang tumalo, si Kamer ang tumalo kay MBL. Oh, reviewin niya 'yon. Yan po magiging laban na abangan natin mga kamatyas ha. Maraming salamat po. Sana po natuto kayo sa mga gustong humabol pa sa ating Kamatyas online Summer Chess Clinic. Mapapanood nyo pang lahat ng na-miss nyong live sessions dahil automatically recorded po ang live sessions sa Facebook group kung saan kayo pupunta kung beginner, intermediate, advanced. Ang registration po nakapin lang sa comment section below. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates, God willing.